Ngayon pong Sunday, we're starting somewhat of a series patungkol sa fruit of the Spirit sa Galatians chapter 5, verse 22. And the first that was given is love. So pag-usapan natin ang love. Buksan po natin sa ating Bible, Galatians chapter 2, verse 22. Fruit of the Spirit. Galatians chapter 5, verse 22. Let us all stand. Ating basahin and then we will pray and then we will begin. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Okay, ito pag-aralan natin, unahin natin yung love. Okay, the fruit of the Spirit, love. Okay, tayo manalangin. Father in heaven, we thank you for how you loved us. Ikaw po ang aming halimbawa ng tunay na pag-ibig, unconditional love. And I pray that you will bless this lesson, this message today, especially sa mga wala pa kay Kristo, na makita po nila naming lahat na ang iyong pag-ibig ay nagresulta ng iyong pong kapako sa krus, sa bundok ng Kalbaryo upang tubusin ang aming mga kasalanan. Turuan mo kaming magmahal, kagaya mo, pag-ibig mo sa amin, kaya't Panginoon, ngayong umaga, pagpalay mo po ang iyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, you may be seated. Okay, we will begin with the fruit of the Spirit at ang sabi dyan ay love. And by the way, you will notice, sabi ni Paul, the fruit of the Spirit. Hindi sabi the fruits of the Spirit. May mga 9 characteristics na binigay. Pero mapapansin nyo, fruit. Bakit? It's like an apple divided into 9 parts. Pero everything is part of the same fruit. Okay? So, kahit may love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, temperance, meekness, and yan iisa lang siyang fruit. At yan ang ating pag-aaralan. So, itong fruit of the Spirit, itong mga katangian na to, is all about growing more like Jesus Christ. Pag ikaw ay naligtas, ganito alam naman, di ba, yung bang tayo ay new creatures in Christ. Pag tayo po ay nakakilala sa Panginoon, nababago ang buhay natin. Now, itong fruit na to, nung tayo na-save, ibinigay sa atin yan ng Diyos. Now, we have to cultivate it. Kasi alam mo, ang puno, kami may puno ng chiko. Madalang bumunga kasi hindi naaalagaan. Ganyan din yan. Basta sabihin, ba't itong Kristiyano parang kulang sa pag-ibig? Kasi siguro hindi naaalagaan. Pero itong mga bagay na ito, itong fruit na to, which is really 9 parts all in one fruit, ay binigay sa atin ng Panginoon to help us and change us. Kasi kung tayo ang buhay natin as a Christian ay kagaya ng buhay natin before, ano nagbago sa atin? Ngayon, paano naman tayo mababago? Sino tutulong sa atin? Panginoon. Yun yung ministry ng Holy Spirit. So when you become a Christian, bibigyan ka ng Panginoon ng Holy Spirit para turuan tayo magbunga as a Christian. So this fruit of the Spirit is a beautiful picture of Jesus Christ. It's a portrait of Christ, and God wants us to reflect this beautiful portrait na maging kagaya din tayo ng Panginoon. Yun ang idea kung bakit binigyan tayo ng fruit. Okay, now we live in a generation today na we talk about love pero hindi naman
Ayon sa Bible, yung love na pinag-uusapan minsan sa generation na ito, hindi natin talaga naintindihan ano ba ang pag-ibig. Many think that love is simply an emotion. But love is not a feeling. Love is not a feeling. Nagre-result sa damdamin, pero hindi siya talaga primarily damdamin. Okay? Love may result in a feeling, but the Bible commands us to love. Kasi tingnan mo, inuutos ng Bible sa atin magmahal. Mahalin mo ang magulang mo, mahalin mo ang asawa mo, di ba? Tinuturo tayo magmahal kahit nga kaaway. Love your enemies. So itong pag-ibig na to, ito ay isang utos ng Diyos. Hindi ito simply damdamin. At pinag-uutosan tayo ng Panginoon na magmahal. Now, hindi mo kayang iutos ang damdamin kasi. Kaya ang pag-ibig hindi siya feeling. You cannot command a feeling. Okay? Now, love is not also an uncontrollable something. Hindi ito bagay na parang some people say, they fall in love, they fall out of love. Para bang it just happens. When it happens, you cannot control it. Tama, hindi natin pala magagawa yung sabi ng Panginoon. Love your enemies. You don't feel like loving your enemies. So, pwede ba natin sabihin, Panginoon, hindi ko na-feel eh. So I don't have to love my enemies because I don't certainly feel it. So ibig sabihin ba, hindi natin kayang gawin yung sinabi ng Diyos because I don't feel it eh. So it's not something na dumarating, tas nawawala, hindi ganun ang pag-ibig. We have control over it. You know, yung pag-ibig is something that you can control. When the Bible says in Colossians 3:19, husband, love your wives. Command siya eh. Hindi siya damdamin. It is a command. Kasi kung damdamin, sabihin mo lang, Panginoon, hindi ko nararamdaman eh. Hindi, exempted na ako dyan. Hindi. It is a command. Love involves a choice and conduct. Okay? So ang pag-ibig, yan ay isang bagay na pwede mong gawin at isang bagay na, nagagawa mo. So we choose to love. And nako-confuse tayo dito sa word na love because in the Greek, in English kasi, pag-ibig. Pag-ibig, in Filipino pala. In Filipino, pag-ibig. In English ay love. But in Greek, there are so many. May eros, that between a boy and a girl, kind of love. The phileo is the friendship love. But this is the agape love that the Bible talks about, the love of God, which is unconditional. Para bang, kung mabait tayo, mamahalin tayo ng Diyos. Pag tayo'y nakagawa ng kasalanan, wala ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ganoon ang pag-ibig ng Diyos eh. Hindi nagbabago. So yun yung pag-ibig na ating tinitingnan. It is God-like love. So yun yung sinabi that the fruit of the Spirit is love. So, ang sabi po sa verse 23, against such there is no law. Ano ibig sabihin nun? Binigay yung fruit of the Spirit and then Paul said, against such there is no law. In other words, di ba merong, thou shalt not kill, thou shalt not steal, batas yun. Bakit walang thou shalt not love? Thou shalt not be kind. Ito mga bagay na to, ito yung mga bagay na ine-encourage ng Panginoon, walang batas laban sa kanila kasi mabuti eh. Eh siyempre, thou shalt not covet. May batas kasi mali. Because this is tama, walang batas laban sa mga bagay na ito. Okay? So ang pag-ibig, medyo hindi natin nauunawaan na para lang damdamin na, or basta dumarating, it just happens, we cannot control it. Hindi, it is something we can control. It is something we can choose, we can decide to do. Now, magkaiba yung spiritual gift sa fruit of the Spirit. Ang spiritual gift, yung ability to, sa music, ability sa, limbawa sa pagtuturo,
Sa mga bata, hindi lahat pwede magturo sa mga bata kasi kailangan maging bata ka din. So may iba-ibang gift ang binigay ng Panginoon. Pero iba yung fruit. Now, God has given every Christian a gift. At pag ikaw ay Kristiyano, meron kang gift na binigay ng Diyos na pwede mong gamitin to serve Him. Di ba? 1 Corinthians 1:7. Ang Corinth ay napakadaming gift. At kung babasahin nyo ang Book of Corinth, it is such a gifted church. Ang daming abilities ng mga tao dyan. Ang problema, carnal ang Corinth. Carnal. Kaya ang maturity, kung gusto mo malaman, ano kaya ang isang mature Christian? What does it look like? Hindi yun nakikita sa dami ng spiritual gift. Makikita mo siya sa fruit of the Spirit. So masusukat mo maturity by looking at not the gift, but by the fruit of the Spirit. So ating pag-aralan, breakdown natin ng konti. Number 1, the description of love. The description of love in which we have to turn to 1 Corinthians chapter 13. Now dito kasi pinaliwanag ni Paul, ano ba ang itsura ng pag-ibig? Kasi ngayong panahon to, maraming uri ng pag-ibig na hindi legit. Pero ano ba talaga ang pag-ibig ayon sa tinuro ng Panginoon? Okay? Now, ito yung qualities of agape love. Ito yung katangian agape love. Ito yung 10. Pero we will break it down. Number 1, verse number 4, sabi na, charity suffereth long. Ang pag-ibig, basically patient. Kayang magtiis. Yun ang pag-ibig. At, kung isipin mo, kaya niyang magtiis, kaya niyang magpatawad 70 times 7 and keeps on forgiving. Kasi kaya niyang tiisin yung ganun eh. And hindi siya, kung mahal niya isang tao, hindi siya titigil mahalin yung tao na yon. Kahit na meron siyang ginawa, patient siya, yun ang pag-ibig. You suffer it long, ibig sabihin, kaya mong matagal na mag-suffer. Ibig sabihin, kaya mong magtiis, kaya mong pagtiisan ang tao na iyan. So yun yung pag-ibig. Pangalawa, ang pag-ibig ay mabait, kind. Yan ay you can say like serving other people and serving even those who do not deserve your service. Pag naglilingkod ka sa tao na hindi naman deserving. Pero ang pag-ibig kasi is giving other people not what they deserve but what they need. Yun kasi ang pag-ibig. Hindi mo binibigay kung anong kailangan nila, kung ano ang deserve nila, kundi kung ano ang kailangan nila. Ang kailangan nila minsan unawa, habag, diba? So yun ang ibibigay mo. Now sa Luke 6:27, Luke 6:27-28, but I say unto you, which hear, love your enemies, do good to them which hate you, bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Now, ito yung pag-ibig sa Bible. Napaisipin mo, bakit kung naman mamahalin yung kaaway ko nga, ba't ko mamahalin? Diba? Pero yun ang pag-ibig. Kaya mong, ikaw ay mabait. Ikaw ay, kaya mong pagtiisan. Now, nagawan ka ng masama, naghahanap ka ng paraan para gumanti ng mabuti. Yun ang pag-ibig. Because it is kind. Ang pangatlo, ang nakalagay dyan, envieth not. By the way, charity is love. Napag-isip mo, charity, di ba yun ay parang kindness? Di ba, mga charitable organization, yan ay yung mga pagtulong. Ang charity ay pag-ibig. No? Pag-ibig. At ikatlo, ang charity ay hindi naiinggit, hindi nagseselos. Bira, ang galing naman ng mga yan. Oh. Bakit gano'n? Di ba? Hindi siya naiinggit. Kasi kung naiinggit ka, hindi mo mahal yung tao na yon. Kasi dapat natutuwa ka, ang galing nga, mabuti na lang. Di ba? Kaya, dapat natutuwa tayo, hindi naiinggit.
Kasi nainggit tayo, ang ibig sabihin, meron siya na wala tayo, gusto nating makamtan yung meron siya. Wala kasi ako meron siya Kaya nainggit ako sa kanya. Hindi tayo dapat nainggit. Alam niyo kung bakit? Lahat tayo magkakaiba ng kayang gawin. Meron kang ability na wala sa akin, meron ako nagagawa, wala sa iyo. So ganoon talaga tayo. Alam mo tayo lahat. Alam mo lahat tayo ay, di ba, parang sa church, alam mo lahat tayo choir member. Alam mo lahat tayo usher. Alam mo lahat tayo ay pianist. Tatlo ang piano. Di ba? So may kanya-kanya. Hindi na nainggit. Maging masaya tayo para sa, tagumpay ng iba. Okay? So yun yung envieth not. So pag may ibang tao na pinuri, pinarangalan, tayo dapat ay magalak. Diba? Tayo yung magalak, tayo magpasalamat. Hindi. Bakit hindi sa akin yun? Hindi dapat ganan. Okay. Number 4, vaunteth not. Yung vaunt, and pagsamahin ko, and is not puffed up. In other words, hindi siya prideful, siya ay humble. Ang pag-ibig ay humble. In other words, yan ay humble, between humble and pride. Yung vaunted kasi pagmamalaki. Parang pride yun. Ang pag-ibig ay walang pride. Nagpapakababa. Sa Proverbs 13:10, Proverbs 13:10, only by pride cometh contention, but with the well-advised is wisdom. Kaya daw ang tao nag-aaway kasi pride. Isang ma-pride, kaaway yung isang ma-pride rin. Dalawang ma-pride, nagtatalo. Yun, ayon dyan sa talata, ang ibig sabihin nito. Okay? So, ang pag-ibig ay hindi siya hindi siya marunong magmalaki. So yan ang And ikalima, verse 5 naman tayo sa ating, di ba? Does not behave itself unseemly. Sabi dyan, not behave itself unseemly. Ibig sabihin, siya ay pwede mo sabihin siya ay courteous. Okay? Siya ay courteous. At siya ay courteous, marunong siyang ang behavior niya tama. Marunong siyang thank you, please. May courteous siya hindi yung parang unseemly, like being rude or being rough. Hindi siya ang taong may pag-ibig, kaya niyang dalhin ang kanyang sarili ng maganda. Hindi siya parang nakakaiyamot kasama. Siya does not behave itself unseemly. So, okay lang siya. Okay. Now, ang ika-6, seeketh not her own. Seeketh not her own. Ibig sabihin, hindi siya parating, hindi niya sasabi, teka, ako muna. Teka, may karapatan ako. Bakit? Ano ba kayo? Ako dapat. Hindi ganoon ang pag-ibig. Ang pag-ibig marunong magbigay. Hindi iniisip parati, kailangan ako muna. Okay? Alam niyo po kasi, ang Kristiyano, pag naligtas, wala na tayong karapatan. Di ba gawa ka ng masama? Hindi, may karapatan akong gumanti. Wala na Alam mo bakit? Because we are crucified in Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. A dead man cannot complain. A dead man cannot fight because he is dead. Kay Kristo, nung siya'y pinako, ayon sa talata, pinako tayo kasama niya Bakit buhay ka pa? Ba't nag-aaksa ka pa? Wala na Kasi, in other words, pagbigyan mo na lang. Kasi nung tayo nakakilala kay Kristo, inalis na ng Panginoon yung mga bagay na ganyan. Binigyan tayo ng ibang fruit of the Spirit. Okay, so hindi na natin hinahanap yung para sa atin. Iniisip natin para sa iba. Diba? Mother's Day next Sunday, di ba? Naalala natin, nanay, pag merong tinapay 5 piraso, sila'y 6, ano sabi ng nanay? Alam mo sa inyo na, hindi ako nagugutom. Ganon. Hindi parating, teka, akin yan. Akin yan. Sapagkat, tayo ay tinubos na ng dugo ni Kristo. We were bought with a price. Hindi na tayo sa atin. Sabi ni Paul, hindi na ikaw sa iyong sarili. Hindi na. Safe ka na
Hindi ka na dapat ganun. Ang hinahanap natin ang glory ng Panginoon at makatulong sa kapwa. Kaya hindi na ang importante yung ikaw. Hindi na. Okay, 7, not easily provoked. Di ba? Sabi ko kanina, sige, yung mga men mag-basketball, tingnan natin kung sino ang mainit ang ulo. Nakikita Okay, mag-basketball. Sige, mag-basketball. Kahapon nag-basketball. Kita-kita mo yung mga, hindi naman. Pero kahapon wala man ako napansin. Nung minsan, meron. Di ba? Mga mainit ang ulo. Di ba? Hindi ganun Hindi ka ba, pag ikaw ay Christian, pag may pag-ibig ka, hindi ka easily provoked. Di ba? Kaya ang pag-basketball, baldahan, di ba? Sakitan. Kasi napoprovoke. Hindi dapat ganun. Kaya yan ang pag-ibig. Hindi ka madaling masaktan o kaya gumanti. Kasi hindi ka napoprovoke. And ikawalo, thinketh no evil. Thinketh no evil. O kaya naman, ibig sabihin, hindi ka naglilista ng, ito ginawa mo ngayong araw na to. O, di ba yung asawa mo, maraming ginagawa ayaw mo, nililista mo sa araw-araw. Ito parang tindahan, Ito ang iyong utang sa akin. Ito ang mga ginawa mo sa akin. Hindi dapat ganon. Yung mga grudges. In other words, you are able to forgive and forget. Minsan mahirap yan Di ba? Lalo't nasaktan ka talaga. Lalo yung pamilya mo na pahamak, mga anak mo, ganyan. Mahirap talaga yan. Pero yun ang pag-ibig, thinketh no evil. Hindi ka nag-iisip na masama. Kasi alam nyo, pag ikaw kasi nagpatawad, may nagbayad Halimbawa, umutang ako kay JV ng 100. Sabi ni JV, Pastor, wag mo nang bayaran. Sarap no? Sabi niya, wag mo nang bayaran. Ako ay nalibre, siya ang nagbayad. Ang cost sa kanya. Pag ikaw ay nagpatawad, parating merong nagbayad. Now, tayong Kristiyano, pagdating sa pag-ibig, ikaw nang magbayad. Wag mo na silang pagbayarin. Nasaktan ka, okay na yon kasi yun ang bayad Paano ba nagpatawad? Bayaran mo. Kaya ang pagpapatawad, hindi yan libre. Nung si Kristo'y pinako para mabayaran ang ating kasalanan, meron nagbayad. Tayo patungo sa langit, Pero may nagbayad ng ating pamasahe, kumbaga. May nagbayad ng ating kaligtasan. So, ganun yan. Somebody has to pay the price. So, just pay it and forget it. Okay? So, number 8. Number 9. Number 9, verse 6. Rejoice not in iniquity. Hindi tayo dapat natutuwa doon sa mga at ang application nito sa aking pag-aaral, yung mga gossiper, tinan mo si buti nga, natama yung si Marites, di ba? Tinan mo si nagkaganyan, ang nangyari. Kapag may nagkasala, we don't rejoice, we should weep. Ang pag-ibig, pag natamamit ng kamali, malulungkot ka, hindi ka buti na nga, sabi ko na nga Hindi dapat ganun. Ang pag-ibig, kapag merong nangyaring hindi maganda, hindi para tayo ay matuwa kasi hindi natin kasundo o kung ano paman. Na alam mo, yung nagagasip, alam mo madaling mag-gasip kasi lahat ang dahil yung pwedeng pag-usapan. Parang yung mga tao nag-uusap, nagre-rejoice sila doon sa kasalanan na ginawa na mali. Mali yun Hindi dapat natin dapat pag-usapan yan. Bago tayo mag-gossip, ang unang tanong, totoo ba? Pangalawa, makakatulong ba pag-usapan? At sabi ko nung minsan, nung last week ata, yung gossip kasi, kung hindi ka part of the problem or part of the solution, you should not talk. Pag ikaw ay kasama sa problema, ay di syempre, napapag-usapan, gawa nun, dapat ayusin. O kung ikaw ay, kaya nga sabi ko, pag pumunta kayo sa pastor to tell me the problem, and I offer a solution, you're not gossiping because we're trying to solve a problem. Pero pag pinag-uusapan mo, hindi ka naman kausap sa problema. Hindi ka naman magbibigay ng solusyon. O ano dapat mong gawin? Kung may pag-ibig ka, tumahimik ka na lang. Kasi hindi ka natulong. Kasi pag pinag-uusapan, parang natutuwa ka ba na yung tao ay ganun ang nangyari? Yung sinasabing, rejoice not in iniquity.
Hindi tayo dapat natutuwa sa mga ganyan. Di ba? But rejoiceth in the truth. Natutuwa tayo, dapat, yun, no? Natutuwa tayo pag may magaganda nangyari. Pag may hindi maganda, huwag kayong matuwa. Tayo malungkot kasi tayo ay, di ba, tayo dapat ay may pag-ibig sa isa't isa. And lastly, verse 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Okay, in other words, suffering. Ang pag-ibig, parating may suffering. Again, ang Panginoon, nung minahal tayo ng Diyos, alam niya, nung nilikha pa lang si Eva at si Adan, alam ng Panginoon, ipapako siya sa krus. Alam niya yun eh. Pero tinuloy pa rin niya na ilikha si Eva at si Adan, knowing sila'y magkakasala, at pag sila'y nagkasala, Panginoon ang magbibigay ng solusyon, at siya ang magbabayad. Kasi siya nagpatawad, di ba? Sabi natin, parating may nagbayad. So sa ating kasalanan, binayaran, yan yung endureth all things. Yung beareth all things, yung pinapasan, pag kayong nagmahal, may papasanin ka eh. May suffering. You cannot love without suffering. And so isipin mo, di ba Panginoon, nag-suffer siya kasi inibig tayo? Isipin nyo, bakit ang tao nagsasuffer? Pwede namang ginawa ng Panginoon, hindi na lang ako lilikha ng mga tao. Magulo pa ang mga yan. Alam ko magkakasala at ako din naman ang sasagot ng kasalanan. Wag na lang maglikha. Pero hindi. Naglikha ang Panginoon. Pero sabi kasi parati, bakit ba tayo nagsasuffer? Gawa ng kasalanan, di ba? Alam naman ng Diyos magkakasala. Bakit ginawa pa ng Panginoon ang tao na magkasala? Kasi nga, ang sagot ganito. Kaya tayo nagkakasala kasi meron tayong free will. Meron tayong will to choose good and evil. Hindi naman tayo robot eh. Pag ang tao minahal ang Diyos at siya ay robot, hindi ma-appreciate ang Diyos kaya ako minahal kasi pinograma ko sila na mahalin ako. People needs to choose. Ako ba ay magmamahal sa Panginoon o hindi? Gagawa ba ako ng mabuti o hindi? At the same time, binigyan tayo ng Panginoon ng will so that we can choose to love God. However, we can also choose not to love God and to sin against God. Magdadala ngayon ng suffering. Pero ganun pa man, pinili ng Diyos na bigyan tayo ng kalayaan kasi ayaw ng Diyos na wala tayong kalayaan. Wala tayong magawa kundi magmahal sa Kanya kahit ayaw natin. Hindi ganun eh. Kaya meron pa ring suffering sa daigdig. Kasi ang tao na may kalayaan pumili, pag pumili ng mali, may suffering. Ang suffering bunga ng kasalanan. Pag may kasalanan, talagang may patak ng luha. Ganon yon. At ang pag-ibig ay parating may suffering. Diba? Magpatawad ka, ikaw ang magbe-bear nung utang na ikaw, diba? Ikaw na lang eh. Diba? Hindi mo siningil. Kung mapapansin natin, back to Galatians 5:22, ito ay siyam. Hindi naman siya 9 fruits. Because it is only one fruit. It's like one apple divided into 9. Now, ang kaunahan ay pag-ibig. Bakit? Because love is the greatest commandment. Di ba sabi nila, Panginoon, alin ang pinakadakila sa lahat ng iyong kautusan? Ang sabi ng Panginoon, ito yan. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa, lakas, at ang iyong kapwa gaya sa iyong sarili. You see, ang pinakamataas na utos ng Diyos ay ang magmahal. And that is why probably ginawa ng Panginoon na ito pong ating siyam na katangian na bunga ng Kristiyano ay ang una ay pag-ibig. Saka alam mo, isipin mo, ang pag-ibig kinokontrol niya lahat eh. But love, sabi niya, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Tama mo, paano magkakaroon ng joy kung wala kang love? Kasi anong kabaliktaran ng joy? Di ba? Hate. O, di ba? Walang pag-ibig yon. Ang love kasi, lahat yan, may kinalaman sa pag-ibig. Katulad itong peace. Kung wala kang pag-ibig, marami kang kaaway, may peace ka ba?
Long-suffering o pagtitiis. Makapagtitiis ka ba kung hindi mo mahal? Ay yung gentleness, goodness, and faith, and meekness, wala. Kailangan ay pag-ibig. Kaya yan ang description ng pag-ibig na binigay sa atin. Okay, pangalawa, the development of love. How do you develop this love in yourself? Una, ang Panginoon na magdi-develop nito sa magitan ng Holy Spirit. Alam nyo, para tayong puno sa John 15, atin minsan aaralin ng John 15, ang puno, para tayong, pag tayo'y nakakabit sa puno, magbe-bear fruit tayo. Una, kailangan Christian ka. Mahirap magmahal na hindi ka Christian kasi saan ka kukuha ng buhay, katulad ng mga halaman na to. Yan ay pinutol sa mga halaman. Darating ang araw, tuyo na yan. Bakit? Walang life source. Pag tayo ay nakakonect kay Kristo, may buhay tayo. And that is why sa mga Kristiyano, dapat automatic, may fruit of the Spirit, kaya mo magmahal. Medyo maaaring mahirapan ka. Kasi ang ginawa sa'yo, talagang hindi matatawaran. Pero nandun yun eh. Nandun, i-cultivate mo. Pag hindi natuto kang magmahal, natuto kang maging mabuti, natuto kang maging mapagtiis, etc., etc. Kasi nga, para ma-develop natin, kailangan ang Diyos ang tutulong sa ating ma-develop yan sa magitan ng Holy Spirit. So, now, kung babalikan natin yung look at Galatians 5:19. Tingnan niyo pa. Galatians 5:19, ano sabi? Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness. Pero napansin nyo, the works of the flesh. Kung tayo lang ang gagawa, ang gagawin natin ay kasalanan. Bakit? Makasalan tayo, isinilang eh. Siyempre, di ba? Ganun tayo. Parang ang ibon, talagang sadyang lilipad kasi may pakpak, nature niya. Ang nature natin ay gumawa ng kasalanan, lumayo sa Panginoon. Pero din yung Galatians 5:22. But, marami yan, 19, 20, 20. Pero pagdating mo sa dito, but the fruit of the Spirit. In other words, yung kanina, works of the flesh. Pag yung iyong laman, ang gagawin puro masama. Pero pag bunga ng Espiritu, ito yung supernatural paggawa ng Diyos sa iyo. Hindi kaya mahirap magmahal na hindi ka tinulungan ng Diyos. Kasi it is supernatural. Paano mo mamahalin ang kaaway mo? Gusto mo nga patayin, mamahalin mo pa? Hindi ganun eh. Supernatural. Tama ang Panginoong Jesus. Paano ng Panginoon ibinigay ang buhay niya para sa atin? Ay tayo dinikha lang niya. Supernatural, di ba? Ano yung supernatural? Hindi normal. Hindi natural. It is supernatural na magmahal sa taong kaaway. And yet, sinabi ng Panginoon gawin natin na magmahal. Bakit? Kasi yan ay pagkilos ng Diyos sa atin. Kasi kung ang ating sarili ang gagawa, ay puro adultery, fornication. Pero kapag fruit of the Spirit, anong magiging bunga ng buhay natin? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, goodness. Yan ang mangyayari. And so, when we allow the Holy Spirit of God para i-lead ang ating buhay, Panginoon, kasi may mga tao, hindi na kausap ang Diyos eh. Hindi kausap ang Panginoon. Pero pag ikaw yung Kristiyano, kausap mo pa, Panginoon, ngayong araw na to, guide me, teach me, turuan mo ako sa aking landas. Ibig sabihin, magbubunga yung fruit na to sa atin. Magbubunga yung fruit as we allow the Spirit to lead our lives. Then the Holy Spirit will produce His fruit in us. Kasi inaalaw mo ang Holy Spirit eh. Di ba? Inaalaw mo eh. Ngayon, hindi tayo pwede mag-produce ng fruit of our own. Tata mo ha,
itong mga halaman, hindi sila pwedeng mag-produce, yung halaman magpo-produce ng another halaman, hindi. Kailangan na ito'y nakakonect. Pag yan ay nakakonect sa puno, ng halaman, okay yan. Hindi sinabi ng Panginoon, mag-produce kayo ng fruit. Magmahalan kayo mag-produce. Hindi kaya eh. Kailangan pa rin ang Panginoon, yung Holy Spirit, tutulong sa atin. Kasi, pag ikaw ay nagtanim ng ubas, di ba, vineyard, yung ubas, hindi yung, di ba sabi, you are the branches, I am the vine. I am the vine, you are the branches. Tayo ay mga branch. Nasaan yung fruit? Nakikita sa mga branch. Pero magbubunga yung branch kung nakakabit sa vine. Putulin mo yung branch, hindi na magbubunga ng grapes yun. Wala na. Kailangan nakakonect. Anong point? Hindi ng Panginoon sinabi, branch, mag-produce ka ng fruit, ha? Hindi sabi lang ng Panginoon, ikaw connect. Pag nakakonect ka sa Panginoon, magagawa mo yan. Paano? Hindi ka naman nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi. Paano ka magpo-produce? Hindi ka nakakonect. Hindi, di ba? Kaya nga mayroong mga verses na walk in the Spirit. Grieve not the Spirit. Kasi yung Spirit ang magbibigay sa'yo ng pag-ibig. Ginigrieve mo eh. Ginagalit mo ang Panginoon. Saan ba tuto kang magmahal? Ginagalit mo nga eh. Kaya alam nyo, itong mga bunga na to, itong development, hindi galing sa atin, sa tulong ng Panginoon sa atin. Kasi kung tayo lang, ang ipoproduce natin ay puro kasalanan. Pero para tayo mag-produce ng pag-ibig na ayon sa salita ng Diyos, ay kailangan ito ay tayo ay nakakonect sa vine. Just be connected to the vine and we shall bear fruit. Okay? Now, paano yung Pastor, meron talagang tao hindi ko kayang mahalin eh. Hindi ko talaga kayang mahalin. Talaga kahit anong gawin ko eh. Ay talagang matindi. Talaga, di ba? Ay syempre, una magpatawad, di ba? Bakit hindi ka magpatawad? Ay kahit na, di ba, magpatawad. Pero ito dapat sabihin. Ito sabihin ito, Lord, halimbawa, wife, Lord, I cannot love my wife. Mahirap eh. But, I can love her through you. Okay, sabihin mo, paano hindi ko talaga, Panginoon, mahalin itong asawa ko eh, pero tulungan mo akong mahalin siya sa pamamagitan mo. Ano ibig sabihin? In other words, mamahalin mo siya sa tulong ng Panginoon. Kasi kung ikaw lang, kaya nga nahingi ka ng tulong sa, kaya nga nagpe-pray. Nahingi ka ng tulong sa Panginoon, Lord, sa akin, I can't. Pero Panginoon, kung tutulungan mo, kung mahalin siya sa pamamagitan mo, magagawa ko yan. Kasi para ka lang channel ng Diyos, para yung pag-ibig ng Diyos makarating doon sa tao, ikaw ang instrumento. Parang gano'n, pinagpipray mo lang, Lord, talagang hindi ko kaya eh. Gano'n naman yun eh. Yung branch hindi magpuproduce ng fruit. Hindi. Ang kailangan mo lang sabihin, Panginoon, mag-produce ka ng fruit through me as I am connected to you. Parang gano'n. Ay magagawa. Kaya, ang importante, ikaw ay Kristiyano, ikaw ay manampalataya. And let me give you a few suggestions how to grow in love. Paano lumago ang pag-ibig sa atin? Una, mag-meditate ka sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pag-aralan mo yung ginawa ng Panginoong pag-ibig sa iyo. Babasa ako ng ilang mga talata. Like John 13:34. Diba John 13:34? A new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you, that you also love one another. Okay? Una, sabi ng Panginoon, magmahal ka kagaya ng minahal kita. So, paano tayo matututo magmahal? Pag-aralan mo yung pag-ibig na binigay ng Panginoon sa iyo. Paano ka ba minahal ng Diyos? Sa kabila ng iyong kasalanan, ikaw ay pinatawad. Yun yung example natin. Pag nagme-meditate tayo, binala ko ng Diyos. Sa aking binago ako, di ba? Lalo kung galing ka sa talagang makasalanang buhay, ma-appreciate mo yung ginawa ng Panginoon. So what you need to do is meditate on these things. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo na iyong nakamtan, yun din naman ang dapat na gawin mo sa iba. Hindi lang yun. 1 John 3:16. Alam mo, may John 3:16, pero may 1 John
3:16. Ito naman ang sabi, hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Ano man sabi diyan? Tamang pag-ibig ng Panginoon. Tamang pag-ibig ng Diyos. Binigay niya kanyang buhay. Gaano kanya kamahal? Binigay niya ang kanyang buhay para ikaw ay maligtas. At sabi diyan, tayo din naman, ganun ibigay din natin ang buhay natin sa iba. Yun ang pag-ibig. So una, paano tayo lalago sa pag-ibig na ng Diyos? Paisipin mo anong ginawa ng Panginoon sa iyo. Pangalawa, choose to forgive others. Piliin mo magpatawad. Sabi, ay hindi ko nararamdaman magpatawad. Paano yun? Ay magpatawad ka na muna at kahit saka na yung pakiramdam. Alam mo yun? Kasi, love your enemies. So, paano nga? Hindi ko eh. So, patawarin mo. Kung hindi mo na ipag-pray mo, Panginoon, help me to feel it because I don't. Pero alam mo, in other words, gawin mo, tapos pag-pray mo sa Panginoon, damdamin mo na baguhin ka. Kasi hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging masaya na may mga unsettled business eh. Kailangan masettle lahat yan. Kaya, kailangan natin tulungan tayo ng Panginoon. Tandaan natin ang pag-ibig ay hindi damdamin. Utos. Kaya kung inutos, ibig sabihin, Pastor, kaya ko bang gawin? Ay, inutos sa'yo, di kaya mo. Ay, sabi, mahalin mo kaaway. Okay? Hindi ko, hindi mahalin mo. At pag-pray mo na lang, Panginoon, I pray that the feelings will come because I don't certainly feel it right now. Pero mag-decide ka magpatawad. Ay, magpatawad. Di ba? And the feelings ay pag-pray. May mga ganyan talaga sa buhay. Okay, number 3, seek to honor others above yourself. Alam mo, wag ikaw parati, unahin mo naman yung iba. Alam mo, para lumago ang pag-ibig sa puso, magiging giving ba? Taong mapagbigay, matulungin, di ba? Para lumago yung inuuna mo yung kapwa. Bago ikaw, kasi una marami ka na. Iba naman yung iba. Alam mo, actually, sa panahon ito, nakakaawa nga. Ang daming, pag naririnig ko yung mga pinibisita namin, yung mga pinupunta namin, ay talaga namang araw-araw ang bigas, hirap na hirap makakita ng bigas. Talagang, alam mo, totoo nga. Ako kasi nakakarating ako sa mga iba-ibang lugar. Kaya alam ko, minsan, mahirap. Pero unahin natin yung iba. Kung ikaw naman na hindi naman pinababayaan ng Panginoon. Let us, kung pwede nga lang tayo, wala na, yung COVID, ang daming pantry, no? Kung meron tayong pantry every Sunday, ang ganda sana. Hindi ko pa napapag-aralan. Pero ang ganda makatulong sa iba. And huli, ask God to develop His love in your life. At ang ika-4 ay ipag-pray mo, Panginoon, dagdagan mo ng pag-ibig. Talagang kulang eh. Kailangan madagdagan. So yun ang dapat gawin. Okay. Now, in my third point, the desire for love. Alam mo, itong pag-ibig na dapat i-desire natin. Panginoon, kailangan ko talaga matutunan. You know why? Kasi, parang ganito rin yung mamayang hapon eh. Ang mga tao, hindi mo mawiwitnessan kung wala pag-ibig. Kailangan, kasi una, ang mundo, yan ang hinahanap. Alam niyo ba yon? Ang mundo, hinahanap ay pag-ibig. Kasi ang mundo, very hateful. Ang mundo, pabidahan, pasikatan. You know, hindi ka mahalaga, ang mahalaga sila. Ganun ang mundo. Ikaw ay mapagmahal. May isipin na, ano kayo meron sa taong ito? At ako'y inuuna. Ano kayo meron sa taong ito? At ako'y dinadala ng grocery. Ano kayo meron sa taong ito? Ako'y sinusundo. At ako'y pinag-aaksaya ng panahon. Kasi alam nyo, hindi mo mawiwin ang mga tao. Kung tayo ay makasarili, hindi marunong magpatawad, hindi marunong unahin ang kapwa, hindi dadami ang Kristiyano kapag puro ganun eh. And so, kailangan tayo may pag-ibig na nakikita ba ng iba? Para sabihin nila, alam mo, gusto ko maging ganun din. Kasi yung mga tao na yan, kaya alam niyo, maganda yan eh. No, okay, bago naging Kristiyano, may mga taong na-meet ako na talagang mabubuting tao, matutulungin. Na minsan para bang, alam mo, mabuti pa yung mga tao yun. Kasi parang masaya ang buhay, walang problema. May problema rin yun, lahat naman meron. Pero pag ang tao ay may pag-ibig,
madali nating i-promote ang pananampalataya kay Kristo. Kasi alam niyo, pag ang tao hindi naligtas, alam niyo naman, may lugar na naghihintay sa mga tao na nireject ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang buhay. Parang tutulungan yung mga tao na yan sa magitan ng pag-ibig na makikita sa atin. Okay? Dapat may pagkakaiba. And that is how you spread Christianity. So when we begin to love, we will begin to reproduce. Okay, ang huli, it's because life is just so much better when you have love. Alam niyo, bakit maganda yun? Maganda yung may pag-ibig ka, wala kang kaaway. Hindi mo iniisip puro sarili mo. Pag iniisip mo sarili mo, nakaka-stress. Pero pag iniisip mo ang iba, hindi nakaka-stress, nakakataba ng puso. Hindi ba nakakataba ng ulo, kundi puso. Kasi hindi mo iniisip yung anong gusto mo, anong importante. Hindi. And so, pag tayo ay may pag-ibig, hindi tayo negative. Tayo ay mapagpatawad. Tayo ay nakaka-move on. We dwell on positive things. And that's why it is desired. Ang pag-ibig ay nais natin makamtan sapagkat nakakatulong sa ating buhay. At yung ating connection, diba? Nagkakaroon tayo ng mga deeper relationship na yun naman ang maganda sa atin. So piliin natin magmahal. Kasi kung paano tayo minahal ni Kristo, tayo din ay magmahal. At yung pag-ibig na yan, ang isang dahilan kung bakit tayo ay patungo sa langit. Minahal tayo ng Diyos. Hindi rin po tayo deserving. Hindi ang Diyos para pag-aksayan. Isipin mo, tayo'y nilikha lamang ng Diyos. At siya rin ang gumawa ng paraan para tayo maligtas at ano ang cost sa Kanya. Yung Kanyang anak, si Kristo ay kailangan magbayad para tayo na nananampalataya ay makarating sa Kanyang kaharian one day. And so, itong pag-ibig ay napaka-importante. Tayo po ay kailangan meron yan. So, panalangin natin, kung di pa kinaligtas, sana maunawaan nyo na ang Panginoon minahal tayo ng sobra. Binigay niya si Kristo para sa atin. Kung di nyo pa nakilala, maganda pong makilala nyo. Magtiwala tayo sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Tayo po'y tumungo at pumikit. And let us pray. Father in heaven, we thank you because you showed us how to love. Pinakita mo sa amin ang pag-ibig sa magitan ng iyong anak na si Jesus. Ikaw din, Panginoon, siya ay iyong kaisa-isang anak. Ngunit dahilan sa aming mga kasalanan, ikaw ay handa na siya ay mapahamak. Sa krus ng Kalbaryo, siya po ay mamatay upang ang aming kasalanan magkaroon kami ng tagapagtubos. Panginoon, dakila ang pag-ibig na ito. At nagpapasalamat kami na naunawaan namin sa puso't isipan ang iyong pag-ibig. Binigyan mo kami ng biyaya upang ito ay makamtan sa aming mga puso. Sa aming pong mga bisita na naririto, sino man ang wala pang pagkaunawa ng pag-ibig ni Kristo sa amin, tulungan mo po na mabuksan ang kanilang puso't isipan upang tanggapin ang pag-ibig mo at alok na kapatawaran sa aming mga kasalanan. I pray, Panginoon, that you will help us to learn to love and choose to love. O meron po sa aming mga sarili na mga issues about this matter, I pray that you will deal with us today. Sa aming mga puso, kausapin mo kami kung may mga bagay na kailangang ayusin sa aming puso patungkol sa aming pag-ibig sa iyo o sa aming kapwa. At Panginoon, pagpalain mo po ang aming paanyaya. Ikaw po ang mangusap sa bawat puso. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po'y nakatungo, nakapikit, ngayon po umaga, if you'd like to come for prayer, kayo po inaanyayahan. Ang mahalaga po,